Handa na si Callie sa pagpunta nila ng kapatid sa isang property na balak niyang gawing production site na mga ilalagay niyang stock sa unang dalawang branches ng Styles and Shades, isang clothing line ng casual at corporate apparel. Ikinagulat niya ang maliit na luggage na nakita sa living room pagbaba niya ng hagdanan. Nandoon na rin si Connor at hinihintay siya. What's with the luggage, kuya? Sorry, sis, I need to be in Tokyo. Paliwanag nito. I've been trying to get an appointment with the owner of the pharmaceutical company na gusto kong i-produce locally ang product. And last night, I was told na pwede siya this evening. Nasabihan ko na si Justine to show you around. Patuloy nito at nagmamadaling naglakad habang hinahatak na palabas ng bahay ang luggage nito. Sinundan niya ito hanggang sa sasakyan. Nag-aabang na roon si Lauren para ihatid ang asawa sa airport. Hindi siya makapaniwala na ang supladong lalaki ang inatasan nitong maging kasama niya. Kuya, bakit si Justin pa? Ang dami mo namang tauhan. Nakasimangot na tugon niya. Kasi bukod sa akin, siya ang nakakaalam ng mga detalye tungkol sa mga properties natin. As a matter of fact, siya ang nakahanap niyon. I'll just send you his business card, okay? Anito at ginawaran siya ng halik sa noo. And try not to kill each other. Nakangising paalala nito bago pumasok sa sasakyan. Hindi na niya natatanaw ang Land Cruiser ng kuya niya ay nakatanga pa rin siya sa labas ng nakataas na garage door. Pagkatanggap ng business card ni Justine sa cellphone niya, humugot muna siya ng malalim na hininga bago tinawagan ang numero. Hello, Justine? This is Callie, she said in a flat voice. Oh, hi, Your Royal Highness. I've already dropped everything I was supposed to do today para ipagmaniho kayo. Let's not waste each other's time. Just give me the address and tell me the details I need to know and I'll go there myself. She snapped. Sa kabila ng maagang bangayan nila ay napagkasunduan din nilang susundin na lang siya ni Justine sa bahay ng kapatid at sasamahan siya nito para mag-inspect sa property. Pagparada pa lang ng itim na Montero sa harap ng gate nila ay busangot na ang muka ng dalaga. She normally has a sunny disposition but knowing what lies ahead, nasira na kagad ang araw niya. Habang nasa daan papunta sa Taytay ay wala silang imika ng binata. Nakakunot ang noo nito at hindi maipinta ang kanyang mukha. Napakabagal ng usad ng traffic sa Ortigas Extension. Saglit na sinulya pa ng binata ang pasahero niya at nakitang nakatulog na pala ito. Mabagal na buntong hininga, hindi niya napigilan ang sarili na lalong maakit dito. Napakahaba at napakakapal ng mga pilikmata nito. Mataas ang ilong, napakakinis ng balat at maputi. Her slightly parted lips invited trouble. Noong sinundon niya ito sa airport, dinaanan na lang niya sa init ng ulo dahil hindi niya nagustuhan ang reaksyon sa dalaga. She looked so lovely even after coming from a long flight. She wore a navy blue pencil cut skirt and an ascot blouse which accentuated her figure perfectly. Lalo siyang nainis nang ngitian pa siya nito. Lumabas ang malalim na dimples nito sa magkabilang pisngi at ang pantay-pantay at mapuputing ngipin nito. Ganon din siya ka-attracted sa ex-fiancé niyang si Elizabeth. Ganon din ang kanyang reaksyon kay Callie. Dati siyang nagtatrabaho para sa ama nito na may-ari ng Santillan at Company Incorporation, isang private holding company na pag-aari ng angkan ni Elizabeth. Ang kumpanyang ito ay involved sa samot-saring negosyo tulad ng banking and finance, insurance brokerage, constructions, real estate at cruise ships. Iniwasan niya ang dalaga pero dahil sa maganda, matalino, sopistikada at sigurado sa sarili ay nahulog ng tuluyan ang loob niya rito at nauwi iyon sa isang relasyon.
na kahit alam niyang hindi mauuwi sa maganda ay pigit mata niyang itinuloy. Tanggap siya ng pamilya nito dahil mataas na rin ang posisyon niya sa kumpanya na mga ito at nakita ang aking husay niya. Sa kabila niyon, minabuti pa rin niyang mag-resign at tanggapin ang posisyong inaalok ng matalik na kaibigan niyang si Connor de Silva para umiwas sa tsismis na kaya siya nakipagrelasyon sa anak ng may-ari ay para lalo pang gumanda ang posisyon niya. Nang mag-propose siya ng kasal kay Elizabeth, ay masaya nitong tinanggap iyon. Gaya ng inaasahan niya, isang conflict ang lumitaw. Kahit pasabing maganda ang pagkakasabi sa kanya, iba pa rin ang naging dating niyon sa pride niya. Pinapipirma siya ng ama ni Liz ng prenuptial agreement. Para sa kanya ay napakalaking insulto ang bagay na iyon dahil hindi man sila kasing yaman ng pamilya ng babae ay may kaya rin sila. Nanggaling siya sa angka ng mga doctors, lawyers at engineers. Lahat silang magkakapatid ay nagtagumpay sa kani-kanilang chosen fields. Ang ama at ina niya ay may sergeants na nakabase na sa Amerika. Sa madaling sabi ay nauwi sa paghihiwalay ang relasyon nila ng dalaga dahil hindi siya nito maintindihan. Ang masama pa ay tinanong siya nito kung mahal nga ba niya ito dahil ginawa niyang bigil ang pagpapipirma sa kanya ng prenup agreement. Ayon dito, isa siyang abogado at dapat lang na maintindihan niya kung saan ito nanggagaling. Nakakunot ang noo at TM ang mga bagang niya na nakatitig sa kanyang katabi nang magmulat ito ng mga mata. Tumuwid ito ng pagkakaupo at ipinukol din sa kanya ang matalim na tingin. Problema mo, ano ba ang ginawa ko sa iyo? Even if I'm just peacefully sleeping, tila gusto mo akong ihagis palabas ng sasakyan. The problem is you're too attractive, naibulalas niya. Nalaki ang mga mata nito sa gulat. Napailing na lang siya. I'm sorry. Kali, I know we started on the wrong foot. Pasensya ka na, marami lang akong iniisip this past few days. Truth? Tanong niya na inilahad ang kamay. Matagal bago kinuha ng dalaga ang kamay niya. He immediately felt the spark na naramdaman niya noong hinahawakan niya ito sa braso para pigilin ito sa pagbaba ng sasakyan. Napasimangot siya ng bahagya dahil hindi niya nagustuhan ang kakaibang pakiramdam na iyon. Hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Kali ang pag-asim ng muka niya. Do you intend to bite my head off again? Sabihin mo lang para masimulan ko ng maglakad. I have a lot of things on my mind too, you know? And the last thing I need is to pick a fight with a Shirley lawyer. Nangiti siya ng malawak sa tinuran nito. Parang ayaw na niyang bitawan ang malambot na kamay nito. It felt right to hold her hand. Nang umusad ang sasakyan sa harap nila, ay napilitan siyang bitiwan ito. Connor told me you intend to put up an apparel retail business, tanong niya. Napagtanto niyang hindi kasalan ng babae kung attracted man siya nito at nadala siya sa past relationship niya. After all, parang boss na rin niya ito at wala namang pumipilit sa kanya na makipagrelasyon dito, kaya dapat lang na pakitunguan nito ito ng maayos. Yeah, 2 branches lang muna ang bala kong buksan. Hopefully, maging successful then, I'll open several more. Mahaba-haba ang naging usapan nila at nalaman niya na kaya pala itong nagtungo ng London ng kung ilang buwan ay para kumuha ng ilang short courses sa London College of Fashion. Nalaman din niyang masarap itong kausap at nakakaaliw pagmasdan ang pagkumpas-kumpas nito ng kamay na parabang laging excited sa lahat ng bagay. Inihinto niya ang sasakyan sa harap ng isang apat na palabag na gusali at binati sila ng gwardya na nagbabantay roon pagbaba pa lang nila ng sasakyan. Napansin niyang tinugon ng dalaga ang bati ng gwardya at initian pa ito. Binigyan niya ito ng tour sa building simula ground floor.
No offense, pero hindi ba masyadong malaki ito considering na dalawang branches pa lang ang balak mong buksan? Nginitian siya nito sa nahalot si panglambot naman niya. Napakaganda talaga ang ngiti nito. Umiling siya na waring inaalis ang agyo sa utak niya. No, I think this is just perfect. Ang plan ko ay gawing lagayan ng fabrics at materials itong ground floor. Sa second floor naman ang tahian mismo. Sa third floor ang mga inventory. Sinundan siya nito at pinakita niya ang isang maliit na toilet sa ilalim ng stairway patungong second floor. May toilet and bathroom ba sa fourth floor? Saka, posible bang maglagay ng kitchen sink? Tanong nito. Napakamot siya ng ulo. Sa halip na sabihin dito na lahat ng hinahanap nito ay nasa fourth floor, ay tila investigador na tinanong niya ito. Bakit mo kailangan ng toilet and bathroom and kitchen sink sa itaas? Kasi dito ko patitirahin ang mga mananahi ko, mga gagawa ng patterns at magkakat ng fabric. I'm sorry. What? Pero bakit? Saka, have you ever heard of subcontract? Hindi, bakit hindi na lang ganun ang gagawin mo? That way, wala kang fixed cost. Marami noon dito sa Taytay. Kung kailan lang kailangan ng stocks, saka ka lang magpapatahi. Pinamulahan ng muka ang dalaga na hindi niya maintindihan kung bakit hanggang sa magpaliwanag ito. I know this may sound stupid, but promise me you won't ridicule me or laugh at me. Tama na ang intro, Kali. Let's hear it. Kasi ang bala kong kuning mga tauhan ay yung mga babaeng namamalimos na malaki pa sa akin ang katawan. Nakita niyang lalong pinamulahan ng muka ang kaharap sa naging ekspresyon na mukha niya na parang constipated na hindi mawari. Yun na yata ang pinakakagulat na bagay na narinig niya sa buong buhay niya. Nakita niyang naiilang na ito sa naging reaksyon niya kaya pinilit niyang magsalita. He cleared his throat. Pero hindi practical iyon, Kali. Unang-una, they don't have the skills. Pangalawa, you'll provide a roof over their heads. Pangatlo, na hindi mo sila kilala. Hindi naman sa ayaw kong tumulong sa iba pero baka mabitin ka lang and you'll be investing time, money and effort to put up that business. You might as well give your money away, dagdag niya sa isip. Tiningnan lang, tiningnan lang siya nito sa mga mata and he saw how trusting and innocent the woman was. I'll take that risk, Justine. My father left me more than enough money to sustain me. Wag lang akong magpabalik-balik sa London para mag-shopping. Nangingiti ito nang sabihin ang huling pahayag. Natawa tuloy siya. Alam niyang tinutokso siya nito. Oo na, I made a mistake when I made that stupid comment, okay? Ngumiti ito bago muling nagpatuloy. I've already discussed my plans with my brother and he said I have his full support. If this fails, and I hope it won't, I could always be of use to his company. Tila nasisiraan na yata ng ulo ang magkapatid na ito. Iyon ang sumagi sa isip niya. Pero hindi niya isinatinig iyon. I see, pero paano yung training nila? Tanong niya. I have already inquired about vocational courses. Paliwanag nito. 6 months more or less, which is just perfect because I still have to work on the designs. Maghahanap pa ako ng supplier pati na ng suitable location for my stores. I still have to obtain business permit and other things that I might have overlooked. Narating na nila ang fourth floor. Nakita niya kung gaano natuwa ang dalaga dahil ang palapag na iyon ay parang isang kumpletong bahay na rin. May kitchen, toilet at bathroom at may 4 na silid. Dating hardware at tindahan ng mga tiles ang naturang gusaling nabili ng mura ni Corner dahil malapit nang ma-foreclose iyon ng bangko. Sa fourth floor nakatira ang dating may-ari ng hardware at ang pamilya nito. Iniharap niya ang babae sa kanya. Kali, at least let those people you intend to hire sign a contract na hindi sila pwedeng basa-basa maghanap ng ibang employment once matapos ang course nila na siguradong ikaw ang gagastos. Moreover, we will discuss the compensation package thoroughly.
Sinabi ni Justine sa sarili na kaya siya concern ay dahil parang party na rin iyon ng kanyang trabaho at tingin niya his semi-boss was doing a wrong business move, not because he suddenly had the compulsion to protect a sensitive, idealistic, and extremely extracting woman all in one package.